on hold ang GCash mo? Paano kaya ito ayusin? Let's go! May nag-message sa akin na on hold daw account niya sa GCash. Then, he sent me this picture. Sinabi ko, mag-ticket lang po kayo kay GCash. Pero hindi daw niya alam paano. Then, na-realize ko, wala pala akong tutorial about it. Kaya I decided to help while asking his permission kung pwede ba gamitin ko ito for content para marami yung matulungan. Nag-agree naman siya, pero censored lang daw yung info. Then after 5 business days, naayos na namin GCash niya. Kaya in this video, ituturo ko sa inyo kung paano ko inayos GCash niya na on hold. Una ko ginawa ay pumunta ako kay paring Google. Then I searched GCash Help Center. Then pinindot ko ang GCash Help Center. Tapos napunta ako dito sa GCash Help Center. Dito sa GCash Help Center, pinindot ko ang Your Account. Tapos napunta ako dito. Then dito sa Login Tips and Issues, sa gilid niyan, pinindot ko itong plus sign. Then this drop down, nag-appear siya. Tapos pinindot ko ang account is on hold. Tapos napunta ako dito. Then pinindot ko ang chat with Gigi. Tapos napunta ako kay Gigi, kung saan tinanong ako ni Gigi kung gusto ko ba daw malaman bakit on hold GCash account. Then nag-reply ako, account on hold. Tapos ayun, tinanong ako ni Gigi ng GCash mobile number na naka-hold na account. Note pala, gusto ni Gigi walang 0 sa 11-digit number. Kaya pansin ninyo, diretso ko sa 9 instead sa 0. As you can see, 93996 instead of 09. Diba? Sunod na tinanong ni Gigi ay ang email ng GCash na naka-on hold. Kaya nilagay ko ang email connected sa GCash na on hold. Sunod, tinanong ni Gigi ay ang pangalan ng GCash na naka-on hold. Kaya tinanong ko may-ari ng account kung ano ba nilagay niya na name sa GCash. At ayun, pinrovide ko ito kay Gigi. Sunod na tinanong ay ang apelido. Then I provided it. As you can see. After may bigay ko ang information na hinihingi ni Gigi, nagbigay siya ng requirements na kailangan para ma-process ang pag-unhold ng GCash account. Tulad ng 1 photo of valid government ID, ito ang example ko, tapos selfie with a valid ID. Ito rin yung example ng selfie with a valid ID. At nagbigay din ng list of acceptable ID si Gigi na tatanggapin nila para i-process nila request mo para ma-unhold yung account mo. Kasi if hindi ka gagamit sa acceptable ID nila, hindi rin ma-unhold yung account mo. So make sure meron ka sa mga acceptable ID na tinatanggap nila. Tapos sa ibaba, magtatanong si Gigi kung anong ID, kung among ba daw sa ID na binigay niya na list, meron ka. If meron ka, sa butihang palad, meron yung nagpatulong sa akin. Kaya sinabi ko, yes. Tapos, ibibigay niya sa'yo ang ticket number mo, then mag-i-email sila sa'yo. Requesting a copy of your valid ID, then a selfie with your valid ID. Tapos, ito pala yung natanggap na email na nagpapatulong sa akin. Then, ito laman ng email ng GCash sa kanya, kung saan GCash requested, I repeat, a copy of his government valid ID, then selfie with a valid ID. Pagkatapos niya masubmit ang requirements ni GCash via email, nagtanong siya sa akin kung ilang days daw maayos GCash niya. Sabi ko naman, normally 7 to 15 business days siya, usually naayos. Pero sa butihang palad, in just 5 business days, nag-message siya sa akin telling me na okay na ang GCash niya. Helpful ba ang video na ito para sa inyo and gusto niyo din matutunan paano mag-reset ng MPIN sa GCash? May tutorial din ako para dyan. Click mo lang ito. O di kaya gusto mo rin matutunan po paano mag-delete ng GCash account. May tutorial din ako para dyan. Click mo lang ito. So if you want more tutorials like this, don't forget to like and subscribe for more videos like this. Yun lang. See you in my next video. Let's go!